Diyan ho kasi binabanggit na bawal kang mag-post ng kung ano-anong mga balita o kaya Mhm. po ay makakuha ka ng video, ipopost mo kaagad. Meron po tayong kababayan ng 2 Pilipino nga na manggagawa diyan. Ano po ang kanilang kondisyon at nasan sila ngayon dito po sa sinasabing kinakaharap ng kaso? Actually, Sir Ted, may naitala na kaming 7 na na kinakausap na ng aming abogado. Yung isa do'n na-release na. So yung 6, 2 sa Dubai, ililipat na yung kaso dito sa Abu Dhabi sa Federal Court. Yung naunang 3, yun yung unang inanunsyo na mga unang nahuli, mga 35 o 36 iba't ibang nationality. Mm. May na doon nakausap kaagad namin yon, at in fact kausap ko yung asawa ng dalawa, no, yung isa pinsan, yung isa yung nakausap na ang aming migrant workers office, yung fiancé, Mm. tapos yung dalawa, yung isa yung magulang. So nakausap na aming abogado, they're preparing defense. Ngayon in a few hours pag start ng office hours dito, diretso na rin yung aming lawyer, no, yung lawyer ng embassy, lawyer ng MWO, Mm. para kausapin uli sila. Opo, Alam 7 na na po ito. po, 7 na pong okay na. 7 Pilipino po, 7 Pilipino ang naharap po sa kaso. Ano po ang charge dito? Basically po, anong sinasabi po diyan? Ano ang particular pong violation? Yun na nga, dahil nagpo-post ng mga video, no, may nung nagsimula ito, naglabas sila na bawal yung mga nagpo-post ng mga na incoming mamisal, o kaya yung mga dami, lalo na yung gumagawa ng AI na generated na pinalulubha pa, ni-exaggerate pa yung sitwasyon. Mm. Ah, Ibang yung bansa sumunod na rin, Saudi, Bahrain, of course Israel, meron Mm. din ganyan. Mm. Kung ayon sa bagong batas na ito, bago niyan, just to clarify, meron na silang mga cybersecurity, meron na silang cybersecurity laws, mga privacy laws din. So pinaigting lang ngayon nagkagulo dahil nakadagdag nga sa panic, Opo, nakadagdag opo. sa sa takot, tapos Mm. sabi nila na nakikita rin ng kabila yan, nakikita nila, Oo. puwede nilang Mm. gamitin intelligence information yan kung nakikita nila yung Mm. nadadaan. Opo. So ngayon na naglabas sila, up to 1 year imprisonment and Mm. 100,000 dirhams na fine. That's around Mm. 1.6 pesos, Mm. no? So marami iba-ibang nationality, at patuloy pa na maghuhuli, no? Kaya Mm. through this program, nananawagan din ako na sa ating mga kabayan, wag na po natin gawin yan. Ah, sumunod po tayo dito, hindi lang po para sa pagsunod, pero sa kapakanan na rin po, na wag na tayong makidagdag ng Mm. alarm at panic. At alam ko ang daming nakakarating diyan na mga video, kinakabahan tuloy yung mga pamilya nila. At patuloy po namin nakatutok po kami sa kaso nitong 6 Mm. nating mga kabayan. Sana wala na hong hindi na po madagdagan pa. Opo, opo. 7 ho ito ngayon. Kasi nga din po mga kapatid, pati yung sharing, nakatanggap ka, Mhm, share mo ngayon, tapos yung iba ipino-post pa. Siguro ho mhm. ngayon, well-informed na po ang ating mga kababayan dyan. Alam na ho nila siguro ito ngayon, itong halos 1 milyon na ating mga kababayan dyan sa UAE na bawal ito at wag na pong gagawin, Ambassador. Sana po. Ako rin po nung pinakita sa akin ng abogado, yung pinakita niya sa akin yung mga Mm. alleged na Mm. pinost ng ating mga kabayan na nahuli, sabi niya, "Wag mo i-share at i-delete mo na kaagad." So dinelete ko rin kaagad. Baka ma-share ko pa. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa